Kabanata 1231. Patay na ngayon si Sandy. Nilapitan ni Tanner si Pearl na may halong emosyon na mula sa ilalim ng kanyang mga mata. So paano kung manatili ka sa tabi ko sa ngalan niya mula ngayon? Nanginginig ang balikat ni Pearl, at tumutulo ang luha sa kanyang pisngi. Ano ba ang nagawa ko para maranasan ito? Indeed, wala ka pang nagagawa. Isisi mo ito sa katotohanang nakatali na tayo ngayon sa isa't isa. Hinawakan ni Tanner ang leeg nito at hinayla ito ng malapitan, namumula ang mga mata. Lahat sana ay mas maayos kung hindi ka nagpakita sa buhay ko. Kung wala ka, hindi kami makakarating ni Sandy sa kinaroroonan namin ngayon, at hindi rin niya pipiliin na tapusin ang buhay niya. Nang makita ang luhang gumugulong pababa mula sa sulok ng kanyang mata, itinulak siya ni Tanner palayo at tumalikod sa kanya. Sa puntong ito, kahit hindi ito ang tamang gawin, pwede lang tayong mag-move on sa kung ano ang meron tayo since mali na ang pinili natin sa simula pa lang. Pearl Santiago, kung ayaw mong ipadala ang mga litratong ito sa mga magulang mo, pwede ka lang manatili sa tabi ko ng masunurin hanggang sa mapalitan mo na ang bata na nawala sa amin. Umalis na si Tanner. Habang pinagmamasdan ang pagsara ng pinto, natigilan si Pearl at mukhang natulala. Malinaw na nasa loob siya ng bahay pero malamig sa pakiramdam na kasing lamig na parang nakulong sa ice cellar. Kumatok si Naomi sa pinto ng opisina. Matapos humingi ng pahintulot, itinulak niya ang pinto at pumasok. Miss Vanderbilt, hinahanap mo ba ako? Tumayo si Maisie sa harap ng bookshelf at nagbabaliktad ng libro. Lumingon siya para tingnan si Naomi, inilagay ang libro pabalik sa stand, at nagtanong ng may ngiti, gusto mo bang sumama sa isang outing sa katapusan ng linggo? Nagulat siya, isang outing. Ito ba ay isang uri ng aktibidad na inorganisa ng kumpanya? Siyempre hindi. Umupo ulit si Maisie sa kinauupuan niya. Ako ang organizer ng outing na ito, at iilan lang ang kasama. Expected na ang due date ni Riley ay sa kalagitnaan ng susunod na buwan, kaya ako ay nag-aayos isang outing para makapag-relax siya bago siya mag-labor. Dahil pareho kayong malapit sa isa't isa, sama-suman tayo. Ngumiti si Naomi. Okay naman, siguradong sasama ako. Tumango lang si Maisie, at kinuha niya ang cellphone at nag-text message kay Barbara matapos lumabas si Naomi. Sa oras na ito, sa Spring Ripple neighborhood. Katatapos lang ni Barbara na magpasuso sa sanggol, at matapos patulugin ang sanggol, iniabot niya ito sa yaya para ibalik siya sa kwarto niya. Pagdating niya sa study, nakita niya si Helios na nakaupo sa likod ng desk, ni-revise ang isang script. Tumigil si Helios sa pagsusulat nang marinig niya ang ilang galaw, itinaas ang ulo upang tingnan siya, at ngumiti. Anong meron, Mrs. Boucher? Lumakad si Barbara sa likod niya at hinilapat ang dalawang kamay sa kanyang balikat, nakikita ko na abala ka sa trabaho, pumunta ako masahihin ang balikat mo. Hinawakan ni Helios ang likod ng kamay niya at lumingon ito upang tingnan siya. Ganon ba? Yumuko si Barbara at niyakap siya mula sa likuran. Niyaya tayo ni Z sa isang outing nitong weekend. Ngumiti si Helios, hindi ba siya sumama sa trip ni Nolan? Bakit bigla niya tayong hinaya na mag-outing out of the blue? Next month na ang due ng baby ni Riley. Pinahinga ni Barbara ang baba sa balikat nito at inihilig ang ulo sa kanyang. Pero bachelor pa rin ang pinsan mo. Napakunot si Helios, hinayla siya sa harapan, at tumingin sa kanya. Ang pinsan ko ba ang main point? Niyakap siya ni Barbara. Siyempre, partikular na hiniling ni Z na isama mo ang pinsan mo. Sumulyap siya at ngumiti. Ganon ba? Kailangan ko muna siyang tanungin tungkol dyan. Tinawagan ni Helios si Francisco pagkatapos ng pag-uusap. Tila nasa labas si Francisco, at may mga ingay sa background sa kabilang linya. May outing. Gusto mo bang sumama? Nagtataka na tanong ni Francisco. Anong klaseng outing ang sinasabi mo? Tugon ni Helios, inimbitahan ako ni Maisie at ang pinsan mo. Ilang segundong nanahimik si Francisco at saka siya direktang tinanggihan. Hindi, kayong lahat ay pawang mag-asawa, gayunman gusto mo akong hilahin kasama mo. Hindi ba't medyo sobra yon? Ngumiti si Helios at tila nahulaan na sasabihin niya yon. Hindi ko sinabi na 4 lang kami. Baka may iba pa. Nanatiling tahimik na naman si Francisco. Kabanata 1232. Tumabi si Barbara at nagmasid hanggang sa matapos ni Helios ang tawag. Pagkatapos ay nagtanong siya, pumayag ba siyang sumama? Inilapag ni Helios ang kanyang telepono sa mesa, nag-inat, at niyakap siya. Papayag siya, pero tataya ako sa katotohanan na siya ay magagalit kapag nalaman niya na balak nating mag-ayos ng isang blind date para sa kanya.
Pinakinis ni Barbara ang kanyang collar. Ginagarantiya ni Zina ang tsansa ng babaeng ito at ni Francisco na magkasama ay kasing taas ng 70%. Ganon ba siya kasigurado? Bahagyang naningkit ang mga mata ni Helios, at tila medyo curious kung sino ang babaeng binanggit ni Maisie. Itinaas ni Barbara ang ulo, pinatingin siya sa kanya, at mahinang tumawa. Malalaman mo oras na iyon, di ba? Sa araw ng outing, isinama ni na Maisie at Nolan ang dalawang bata sa labas ng bayan upang pumili ng lugar bago dumating ang sinuman. Sa wakas ay pumili sila ng isang lugar na may magagandang tanawin na napakaangkop para sa camping. Ang tubig sa lawa ay napakababaw at mukhang malinaw, napakakristal na malinaw para makita ng sinuman ang mga bato at mga kumpol ng mga halamang tubig sa ilalim ng lawa mula sa pampang. Dad, Mom, maraming tadpoles. Nag-squat si Daisy sa bato pampang at masayang tumawa nang makita niya ang isang kumpol ng tadpoles sa tubig na natakot at nagtago sa mga bitek ng bato nang makakita ng mga taong lumapit. Mukhang nandiri si Colton. Ano ba naman ang maganda sa pagtitig sa mga tadpole? Darating ang araw na lalaki silang mga pangit na pulaka. Itinayo ni na Maisie at Nolan ang tolda, at lumingon si Maisie at sumulyap sa kanilang dalawa, mag-ingat kayo para hindi mahulog. Ang iyong damit ay napakamahal. Itinaas ni Nolan ang tingin sa kanya para tingnan ito at hindi niya mapigil ang tumawa. Ang mga bata o ang kanilang mga damit ang mas importante. Ang mga damit nila, walang pag-aatubili niyang sagot. Bukod pa rito, mababaw ang lawa na hindi man lang aabot sa tuhod ng mga bata, kaya paano sila malulunod dito? Napakunot-noo si Nolan. Paano naman sa mga bata at sa akin? Sino ba ang mas importante? Agad siyang sumagot, ang mga bata. Nawala nang masabi si Nolan. Ngumisi si Maisie at lumapit sa kanya. Mas importante ang mga bata, pero isa lang ang asawa ko. Nasiyahan na tumungo si Nolan nang marinig ang sagot na iyon. Yan ang mas gusto ko. Dumating lang si Luis at ang iba pa nang maayos na nila ang kalahati ng setup at ang mga ihawan ay nakasetup na rin. Ang lahat ng mga sangkap para sa barbecue ay nasa kanilang kotse. Maraming dala si Luis sa magkabilang kamay, habang si Naomi naman ay kasama nila. Sinuportahan ni Naomi si Riley, at pareho silang malapit sa likod ni Luis. Lumingon si Maisie kina Colton at Daisy at sinabing, tulungan mo ang tito mo na buhatin ang lahat ng sangkap. Okay, tumakbo ang dalawang munting Rugrats para tumulong. Ibinaba ni Luis ang mga bag na naglalaman ng pagkain at tumingin sa paligid. Nandito na ba ang lahat? Tumayo si Maisie at tiningnan ang sasakyan na papunta sa direksyon nila mula sa di kalayuan. Di ba sila yon? Napalingon sina Naomi at Riley at tumingin, nakita sina Helios at Barbara na lumalabas sa kotse na may dalang maraming bag na iba-iba ang laki. Medyo late na kami, pasensya na sa paghihintay ninyo. Ninong Helios, dahil matagal nang hindi nakikita ni Daisy si Helios, tumakbo ito, balak magtanong kanya para buhatin siya, pero hinawakan siya ni Colton sa batok nito. Mukhang walang magawa si Colton. Ilang taon ka na ba ngayon? At hinihiling mo pa rin na buhatin ka. Hindi ka na nahiya. Natawa si Helios, lumapit sa dalawang maliliit na Rugrat, itinaas ang kamay, at hinagod ang kanilang maliliit na ulo. Matagal na rin nung huli ko kayong nakita, at kayong dalawang maliliit na rascals ay masigasig pa rin. Hindi na kami mga maliliit na rascal, seryosong sagot ni Colton habang mas tiningnan sila ni Helios na may malawak ng ngiti. Lumaki na kami sa mas malalaking rascal. Napatingin si Barbara sa kanilang dalawa. Kayong mga bata ay mabilis na lumalaki ngayon. Ni isa sa inyo ay hindi ganito kataas ng huli ko kayong nakita. Daisy pouted, looking all aggrieved. Nagreklamo rin si Mama na mabilis daw ang paglaki namin, kaya mabilis daw naming naliliitan ang mga damit na binili niya. Humajejek si Barbara. Lumitaw si Francisco mula sa kanilang likuran. Nakasuot siya ng cap, may dala siyang sling bag sa balikat, at may pares ng mga headphone na nakabitin sa kanyang leeg, na mukhang lubhang casual. Tinitigan siya ng dalawang Rugrats na may kursusidad dahil ito ang unang pagkakataon na nakita nila siya. Kabanata 1233. Ipinakilala ni Barbara si Francisco sa kanilang dalawa. Ang gwapong lalaking ito ay pinsan ng inyong ninong. Tumango ang dalawang munting Rugrats sa isang iglap at magalang na binati siya. Hello po tito, masaya kaming makita ka. Sinulyapan ni Francisco ang dalawa. Malamang sila ang mga anak ni na Maisie at Nolan. Magkamukha sila. Napatingin si Barbara kay Helios. Tutulungan ko muna sila. Tumango lang si Helios. Okay,
Naglakad si Barbara patungo sa campsite kasama ang dalawang bata habang si Francisco ay nakatitig sa lugar at nag-cross arms. Bakit pakiramdam ko na niloko ninyo ako? Ibinaba ni Helios ang kanyang tingin, ngumiti, at inilapat ang kanyang kamay sa balikat ni Francisco. Since andito ka na, bakit hindi mo na lang sulitin ang biyahe, di ba? Click! Naglabas ng dila si Francisco at muling tumingin sa kampo. Bahagya siyang nagulat nang may makita siya. Nag-squat si Naomi sa tabi ni Maisie at nag-set up ng barbecue kasama siya. Nagdagdag siya ng uling sa grill at itinakda ito sa apoy sa loob ng ilang minuto. Tumingin sa kanya si Maisie. Medyo bihasa ka na. Lumahok ako sa medyo ilang mga aktibidad sa kampong na inorganisa ng akademya noon. Tumango lang si Riley nang marinig ang sinabi ni Naomi. Oo, noong sophomore year namin. Natatandaan ko na si Naomi ang kapitan ng grupo namin noon. Itinaas ni Maisie ang tingin at tumingin sa direksyon ni Helios. Nang makitang nakatitig ito sa direksyon nila, napalingon si Helios at sinulyapan si Francisco, at parang may napagtanto ito, hinaplaus niya ito sa balikat. Hindi kita pipigilan kung gusto mong bumalik ngayon. Pagkatapos ay lumapit siya sa campsite. Saglit na napatawa si Francisco at naabutan siya. Since sinundan na kita dito, suslitin ko na lang ang natitira sa biyahe. Hindi napansin ni Naomi ang pagdami ng tao sa paligid niya hanggang sa marinig niya ang boses ni Francisco. Agad siyang tumigil sa paggalaw at gulat na napatingin kay Francisco, na nagpupulot ng panggatong kasama si Luis. Sa sandaling tumama ang tingin ni Francisco, agad niyang iniwas ang kanyang ulo, at siya ay nasa isang pagkawala agad-agad. May napansin si Maisie na nakasquat sa tabi niya at nagkunwaring ngumiti na parang walang alam. Yan ang pangalawang tagapagmana ng mga butchers. Hindi mo pa siya siguro nakilala bago ito. Bumalik sa katinoan si Naomi at ngumiti ng may pag-iwas. Ako, ilang beses ko na siyang nakita. Pumikit si Maisie. Ganon ba? Tumango si Naomi, yumuko, at sinimulan ng scour ang pagkain. Nakikita ang namumula niyang pisngi, hindi mapigil ang ni Maisie na mapabuntong hininga na may walang magawa ng ngiti. Mukha talaga siyang batang babae na nagsisimula palang malaman kung ano ang pag-ibig. Agad nilang sinimulan ang pag-ihaw ng mga skewers nang matapos ng ang lahat, at ang dalawang maliit na rugrats ay hindi na mapigil ang kumuha at ilagay ito sa kanilang mga bibig nang maamoy nila ang kumakalat na bango. Naglatag ng picnic mat sina Barbara at Maisie sa damo at nilagyan ito ng lahat ng uri ng merienda at prutas. Matapos ihain ang barbecue, nagmamadali ang lahat na tikman ito. Malakas ang pagnguya ni Daisy. Ham! Ang napakasarap ng mga beef skewers na inihaw ni Daddy. Iniabot ni Riley ang isang hipon sa kanya. Little foodie. Halika. Ito ang paborito mo. Salamat po, Auntie Riley. Sobra-sobra ang kaligayahan ni Daisy nang kumain siya ng hipon. Pagkatapos ng pagtatapos ng pagkain niya, sabi niya, maganda sana kung nandito si Waylon, pero hindi mahalaga. Kakain na lang ako ng ilan pang skewers sa ngalan ni Waylon. Isang sideways glance ang ibinigay ni Cotton sa kanya sa sandaling iyon. Aminin mo na lang na gusto mo pang kumain. Mahinang usual ni Daisy. That's none of your business. Busybody. Hindi nakalimutan ni Riley na iabot kay Naomi ang ilang skewers. Kinuha ni Naomi ang mga ito sa kanya. Salamat. Umupo rin ang apat na lalaki sa picnic mat sa sandaling ito. Umupo si Nolan sa tabi ni Maisie at ng mga bata. Ito ay likas lamang kay Luis at Helios na umupo sa tabi ng kanilang mga asawa, at ang bakanting upuan sa tabi ni Naomi ay ang naiwang walang laman. Maliban kina Luis at Riley, naunawaan ng dalawa pang mag-asawa ang nangyayari sa pagitan ni Naomi at Francisco. Napatingin si Riley kay Naomi at naramdaman na lang niya na mahihiyang umupo sa tabi ng isang kakaibang lalaki. Naomi, bakit hindi ka umupo sa tabi ko? Biglang nagtaas ng ulo si Barbara. Buntis ka. Gaano kaya keganhawa kung ikaw ang lumipat para magkaroon ng lugar si Naomi? Okay lang naman. Magkaibigan naman tayong lahat. Hindi mahalaga kung saan siya uupo. Kabanata 1234. Sinalina ni Helios ang sarili ng isang basong red wine. Tama si Barbara, buntis ka, at kailangan ng asawa mo ayusin ang lahat ng pangangailangan mo. Kaya ipaubaya na lang si Miss Topa sa iba. May ibang mag-aasikaso sa kanya para sa iyo. Nakasimangot si Riley. Ano ba ang nangyari? Ano naman kung buntis ako? Nag-aalala ako na baka makaramdam ng awkward si Naomi at Mahia. Kaya naman pinapaupo ko siya sa tabi ko. Tila naramdaman ni Luis ang ibig sabihin ni Helios at Barbara, kaya't sumulyap siya kay Francisco at Naomi, at saka binalot ang braso kay Riley na katabi niya.
Tama si Helios, galit na siniko ni Riley ang kanyang baywang. Kinuha ni Maisie ang bote ng alak at dahan-dahan na nagbuhos ng alak. Kailangan mo ba ng mag-aalaga kay Naomi? Si Naomi lang ang designer na mayroon ng soul jewelry, kaya siguradong aalagaan ko siya ng mabuti. Naisip ni Riley na may sense ang sinabi ni Maisie at agad na tumigil sa pag-aalala. Inipit ni Naomi ang kanyang mga labi, mauupo ako sa tabi ni Francisco, paanong hindi ako kakabahan? Sa sandaling iyon, bumaling si Maisie sa kanya at nagtanong, Naomi, gusto mo ba ng fruit wine? 2 lata ang dala ko. Para maibsan ang kanyang tensyon, tumango si Naomi. Yes, ang fruit wine na iniabot ni Maisie ay peach-flavored. Gusto niyang buksan ang lata ngunit hindi niya magawa. Matapos makita ang kanyang paghihirap ng 1 minuto, inabot ni Francisco ang kamay, kinuha ang lata mula sa kanya, at binuksan ito para sa kanya. Ang buong proseso ay makinis at madulas hanggat maaari. Tumitibok ang puso ni Naomi nang kunin nito ang lata sa kanya at bamulong. Salamat. Mahinang ungol ang tugon ni Francisco. Ang mga magagandang tanawin at tahimik na kagubatan ay puno ng mga usapan at tawanan sa buong pagkain, at itinaas ng lahat ang kanilang mga tasa. Cheers! Matagal na akong walang ganoong kasiya siya at makatang buhay. Matapos sabihin ito, iminungkahi ni Barbara na may ngisi, bakit hindi tayo maglaro? Hindi naman truth or dare ulit, di ba? Sabi ni Riley na may downcast face. Walang saya yan para sa isang taong buntis na gaya ko. Bakit maglaro ng truth or dare kung pwede naman tayong maglaro ng ibang laro? Naglabas si Barbara ng isang stack ng playing cards. Maglaro tayo ng locate na joker. Natigilan si Riley. Ano ang locate na joker? Kumuha si Barbara ng joker card mula sa stack ng mga baraha at ipinaliwanag, maghalinhinan tayo sa pagdeal sa mga baraha. Kung sino man ang makakakuha ng joker ay dapat kumpletuhin ng isang solong o double player na misyon. Ayos ba sa inyo? Tumango lang si Maisie. Oo nga, hindi tumutol sina Nolan at Helios sa ideya habang parehong tumango sina Riley at Luis, kaya lahat ay tumingin kay Francisco at Naomi. Nagkibit balikat si Francisco, walang problema sa akin. Ilang segundo ring nag-alangan si Naomi bago tumango. Okay lang sa akin. Nang makita ni Barbara na walang masyadong masabi ang lahat, iminungkahi niyang hatiin ang lahat sa 2 grupo. Natural na inatasan si Naomi na maging kagrupo ni Francisco, iniabot ni Barbara ang mga baraha kay Maisie, at simula kay Maisie, ang bawat tao ay bibigyan ng 2 baraha, at walang sino man ang maaaring ibunyag ang mga baraha sa kanilang mga kamay, kahit na sa kanilang sarili. Kasi, ang laro ay popular dahil sa enigma na dinadala ng laro sa okasyon. Matapos ibunyag ang mga card, kailangang kumpletuhin ng grupong nagtataglay ng joker ang itinalagang single o double player na misyon. Nang ibunyag ng lahat ang kanilang mga baraha, si Luis ang may joker. Tumitig si Riley sa kanya. Ano lang uri ng kamalasan ang meron ka? Hindi nakapagsalita si Luis, tinakpan ni Barbara ang bibig at humajejek. Z, mag-isip ka na ngayon ng misyon. Para sa kanila, hinimas-himas ni Maisie ang kanyang baba at binigyan ito ng tamang pag-iisip, pagkatapos ay bumaling kay Nolan at nagtanong, ano sa palagay mo ay angkop sa kanila? Tinitigan sila ni Luis. Kayong dalawa, huwag kayong susobra. Nagtaas ng kilay si Nolan at inilagay ang wine glass sa harap mismo ng kanyang lower lip. Kung ganoon kayo ay dapat gumawa ng 51 kamay na push-ups. 50. Galit na galit si Luis. Mahal kong pinsan, banibiro mo ba ako? Ano bang masama doon? Pinapaalala ko sa iyo na buntis ang iyong asawa, kaya walang paraang makakatulong siya sa iyo sa misyon. Tumingin sa kanya si Nolan. Kaya kagatin mo na lang ang bala at bigyan mo kami ng 50 push-ups. Hindi naman ganoon karami para sa tunay na lalaki. Tumayo si Luis, ikaw ay tunay na isang walang awang piraso ng kalat. Kabanata 1235. Nakumpleto ni Luis ang 51 kamay na push-ups. Sa mga sumunod na rounds, nakuha ni Luis ang joker ng 3 beses pa, 2 beses itong nakuha ni Maisie, at nakuha ito ni Helios ng 1 beses. Nagngangalit ng ngipin si Barbara. Ayaw kong maniwala na lagi kang magiging napakaswerte, Francisco. Nagkrus ang mga braso ni Francisco at mahinahong sinabi, Jace, sobrang boring ng larong ito. Hindi ko pa nga nakukuha ang pagkakataon na maranasan ang laro. Si Nolan na ang susunod na magdedil ng mga baraha. At nang mahayag ang mga baraha, naglaho ang ngiti ni Francisco dahil nasa kamay ni Naomi ang joker. Hindi inaasahan ni Naomi na makukuha niya ang card sa lahat, kaya lalo siyang noindang.
Pasensya na, ako, sinulyapan ni Barbara si Francisco, na nanunuya lang ilang minuto pa lang ang nakalipas, ang kanyang kayabangan ay talagang hindi kaaya-aya sa paningin niya. Sigurado, patas pa rin ang Diyos sa lahat. Di ba sabi mo hindi mo pa nakukuha ang pagkakataong maranasan ang laro? Ano ang pakiramdam ngayon? Huminga ng malalim si Francisco at ngumiti. Ayos lang naman. Kukunin ko na lang ito bilang isang karanasan. Iniabot ni Nolan ang tungkuling italaga ang misyon kay Maisie. Iiwan ko na lang sa iyo. Pumunta tayo sa isang 2-player mission sa pagkakataong ito. May naisip si Maisie, tiningnan ang dalawa, Commandant, at ngumisi. Kayong dalawa ay ngunguya sa isang wafer roll. Nakasimangot si Francisco. Anong klaseng misyon iyan? Ipapakita ko sa iyo kung paano. Pinulot ni Maisie ang isang wafer roll at hinawakan ito ng kanyang mga labi. Napalingon naman siya kay Nolan na agad namang naintindihan at kinain ang wafer roll sa estilong Lady and the Tramp. Habang nakatitig sa tagpong ito, natulala si Naomi. Malapit na ba ako? Ano, kailangan ba nating pumunta hanggang doon? Nagulat ng ilang sandali si Riley at nag-aalala siyang tumingin kay Naomi. Parang hindi ito makatarungan para kay Naomi. Nag-smirk si Barbara at kumaway. Laro lang naman. Besides, hindi naman talaga ito kiss. Hindi nga nila kailangang pagdikitin ang labi ng isa't isa. Pinagnilayan ito ni Riley at naisip na tila may katuturan ito. Ngunit pagdating sa paghalik, ang mga tainga ni Naomi ay naging lubhang pula, siya ay kinakabahan na ang kanyang mga daliri ay nagkabuhol-buhol. Bukod dito, may iba pa bang task na pwede kong gawin? Ibinuka ni Francisco ang kanyang bibig. Bahagyang nagulat si Naomi habang nakatitig sa kanya ang iba. Bahagyang napatingin si Nolan, 100 kamay na push-ups. Mas gusto mo ba ito? Okay, 100 push-ups lang naman. Tumayo si Francisco at nagsimulang mag-push-ups ng isang kamay sa gilid. Napatingin si Barbara kay Maisie, at nagkibit balikat ang huli. Hindi ko inaasahan na mas pipiliin ni Francisco na gumawa ng 100 push-ups kaysa kumpletuhin ang isang double-player mission. Mali ba ang impormasyon? Habang ginagawa ni Francisco ang lahat ng push-ups, tahimik na nakaupo si Naomi sa gilid. Nang halos matapos na ang barbecue food sa mesa, nanatili sina Maisie at Barbara para maglinis habang ang mga bata ay nagpunta sa lawa kasama sina Naomi at Riley para sa ilang kasiyahan. Samandal si Barbara kay Maisie. Di ba sinabi mo na mataas ang probability? Bakit nararamdaman ko na parang hindi interesado si Francisco kay Miss Topaz? Sumulyap si Maisie kay Naomi, pero ang kaso ay may bagay si Naomi sa batang si Francisco. Si Barbara ay natanto noong sila ay kumakain at sumanghal, kaya nararapat lang kay Francisco na manatiling single sa natitirang bahagi ng kanyang buhay. Sa kabila nito, si Naomi ay nag-squat sa tabi ng lawa at tinulungan si Daisy na mangolekta ng mga bato. Biglang lumapit sa kanya si Daisy at nahihiya itong bamulong sa kanya, Tita Naomi, pwede ba? Samahan mo ako sa gubat para sa number 2. Nakangiting tumayo si Naomi. Okay, hinawakan ni Daisy ang kamay niya, at dumiretso ang dalawa sa kakahuyan. Sina Luis at Francisco ay nagtatayo ng mga tolda, at paglabas nila ng tolda, nakita nila ang dalawa na magkasamang pumunta sa kakahuyan. Tinakpan ni Daisy ang kanyang tiyan sa buong paglalakbay nang dumating siya sa gubat kasama si Naomi. May biglang siyang naisip at balisang tumalikod, wala akong tissues. Ano po ba ang dapat kong gawin ngayon? I have some. Kumuha si Naomi ng isang pakete ng tissue sa kanyang handbag at iniabot kay Daisy. Salamat po, Tita Naomi. Dito ka na lang at hintayin mo ako. Tumakbo si Daisy sa likod ng isa sa mga puno. Kabanata 1236. Ngumiti si Naomi, okay, hihintayin kita. Tumayo siya sa kakahuyan at tumingin sa paligid. Isang tunog ng kaluskos ay maririnig paminsan-minsan. Tapos na ako, Tita Naomi. Lumabas si Daisy mula sa likod ng puno at nag-ayos ng kanyang damit. Napatingin si Naomi sa maganda at maayos na babaeng ito at hindi niya mapigil ang ipitin ng mga pisngi nito. Biglang may nakita si Daisy at itinuro. Tita Naomi, marami pong wildflowers doon. Tere, tingnan natin. Pagkatapos ay tumalon siya, at sumunod si Naomi sa likod. Dahan-dahan lang. Sa campsite, naglakad si Maisie papunta sa lawa at nakita niya sina Riley at Colton na nagpupulot ng mga seashell. Tumingin siya sa paligid. Nasaan na sina Daisy at Naomi? Nasa kabila sila. Tumingin si Riley pero hindi niya sila nakita. Lumapit si Luis, hinahanap mo ba sina Naomi at Daisy? Pumasok sila sa kakahuyan. Napahinto muna si Maisie. Bakit sila nasa kakahuyan?
Tumayo ng tuwid si Colton at sumagot, narinig ko ang sinabi ni Daisy na kailangan niyang pumunta sa banyo, at si Tita Naomi ay sumama sa kanya. Sobrang tagal na, pupunta ako at hahanapin sila. Nagsimulang maglakad si Maisie papunta sa kakahuyan, pero pinigilan siya ni Luis. Hindi mo na kailangan, may pumunta na. Nagtataka si Maisie at tumingin sa campsite, may nawawala. Tumango lang si Maisie. Siguro wala namang dapat ikabahala kung ganoon. Napalingon si Riley. Ano bang pinag-uusapan ninyo? Nakangiting lumapit sa kanya si Luis at niyakap ang balikat nito. Wala lang. It's been a long day, kaya pahinga muna tayo. Sa kabilang banda, napaligiran sila ng mga mababang burol, at ang mga patch ng damo ay naghiwalay sa mababaw na lawa. May mga malinis at eleganteng mukhang dilaw at puting bulaklak na mukhang maganda sa gitna ng mga lantian. Nagningning ang mga mata ni Daisy. Wow! Anong flowers ba ito? Ang ganda nila. Hindi inaasahan ni Naomi na magtatago ang kakahuyan ng napakaganda at makalangit na lugar. Ngumiti siya at sumagot, ito ang mga daffodil. Daffodils. Nagkamot ng ulo si Daisy. Pero iba ang itsura nila sa mga nasa school. Nagbigay ng bahagyang tawa si Naomi. Dahil ang mga ito ay ligaw na daffodils. Nagulat siya nang magsimula si Daisy na bunutin ang mga ito. Daisy, ingat ka. Baka madulas dyan. Pagkatapos niyang sabihin iyon, nadulas siya at nahulog sa lupa. Nakuha ni Daisy ang isa sa mga bulaklak at lumingon upang tingnan siya. Okay ka lang ba, Tita Naomi? Huminga ng malalim si Naomi at ngumiti, okay lang ako. Nang tatayo na siya, napagtanto niya na napilipit ang kanyang bukong-bukong. Naramdaman niyang may papalapit at lumingon siya upang tingnan. Lumapit si Francisco na ang mga kamay ay nasa kanyang bulsa at tiningnan si Daisy. Hindi ka ba natatakot sa mga lobo gumagala dito? Nakasimangot si Daisy. Huwag mo akong tangkaing takutin. Walang mga lobo sa kakahuyan. Ubo, hinahanap ka ng mami mo. Wala raw matitirang barbecue para sa iyo kung hindi ka babalik ngayon. Mukhang seryoso si Francisco habang sinasabi iyon. Agad na nakalimutan ni Daisy ang daffodils at tumayo roon ng ilang segundo bago itinapon ang bulaklak. Paano niya nagawa iyon? Galit siyang tumakbo palabas. Bago pa man matawag ni Naomi ang kanyang pangalan, nawala na siya, at silang dalawa na lang ang naiwan sa kakahuyan. Umupo si Naomi sa lupa at medyo nahihiya, kaya pinilit niyang maging hindi na awkward. Bakit ka nandito? Bumaba ang tingin ni Francisco sa kanya at hindi talaga sumagot. Bakit ka ba nasa ganyang sitwasyon tuwing nakikita-kita? Kabanata 1237. Ang una ay sa kafe na wala siyang dalang pera. Ang pangalawa ay nakikipagtalo sa isang tao tungkol sa presyo ng pag-aayos ng kotse. Sa ikatlong pagkakataon ay naipit siya sa ulan habang naglalakad sa paligid, at sa ikaapat na pagkakataon ay nahulog siya sa hagdan at kinailangan niyang buhatin siya. Mas lalo pang napahiya si Naomi dahil tama siya. Naglagay siya ng kamay sa harap nito, at nagyelo ito bago tumingin kay Francisco. Napatingin sa kanya si Francisco. Umaasa ka ba sa halip ay babuhitin kita pabalik? Nababalisa siya. Hindi, syempre. Hinawakan niya ang siko nito at dahan-daang tumayo, ngunit ang sakit sa kanyang bukong-bukong ang dahilan kung bakit siya huminga ng matalim. Napatingin si Francisco sa kanang paa nito. Baluktot ang iyong bukong-bukong. Tumango lang siya. Tinulungan siya ni Francisco na maglakad patungo sa isang puno upang maupo siya sa ilalim nito at lumuhad upang alisin ang sapatos sa kanyang kanang paa. Iniabot ni Naomi ang kamay niya. Hayaan mo na ako. May pagkakaiba ba kung gagawin ko ito? Tinanggal din ni Francisco ang kanyang medyas at tiningnan siya. Naipit si Naomi sa kanyang mga labi at naisip, syempre may pagkakaiba. Walang pang taong humipo sa aking paa. Ang paa mo ay namamaga na parang binti ng baboy. Tinulungan siya ni Francisco na i-massage ito, ngunit siya napasigaw dahil sa sobrang sakit at tinakpan niya ang kanyang bibig. Pasensya na, nakasimangot ito at tumingin sa kanya. Bakit ka humihingi ng paumanhin? Bumaba ang tingin ni Naomi. Natatakot ako na baka isipin mo na masyado akong maingay. Napahinto si Francisco at biglang tumingin sa kanya. Hindi komportable si Naomi sa pagtitig nito, kaya tumingin siya pababa para hindi mag-eye contact. Matapos ang mahabang katahimikan, bigla niyang sinabi, "You're such a weird woman." Nagulat siya. Ano, galing ka sa isang mayamang pamilya at napakaingat sa anumang ginagawa mo. Parang maamo ka pero medyo matapang. Pagkatapos niyang sabihin iyon, tiningnan niya ito. Pinakamatapang ka kapag nanonood ka ng horror movies.
Saglit na natigilan si Naomi habang nagpipiit ng labi, hindi sumasagot. Hindi siya maamo. Napakaingat niya dahil ayaw niyang kainisan siya. Gusto niyang mag-blend in sa lahat pero hindi makasali sa kanilang usapan, kaya napakaingat niya. Napatingin sa kanya si Francisco at naramdaman niyang mukha siyang isang nakakaawang batang kuneho. Bigla siyang tumalikod. Halika na nga, siguro kailangan kong bigyan ka ng piggyback ride pabalik. Nagulat si Naomi nang sabihin ni Francisco, na umaasa, malapit nang umuulan. Sumakay ka na kung ayaw mong mabasa ng basa. Hindi na nagdalawang isip si Naomi. Isinuot niya ulit ang sapatos niya at umakyat sa likod nito. Binuhat siya ni Francisco. Ang payat mo tingnan, pero sa totoo lang medyo mabigat ka. Nagsimulang gamulong ang madilim na ulap, at tila uulan na. Lahat ng tao sa campsite ay umupo sa ilalim ng tent at uminom ng tsaa. Tumingin si Maisie sa kakahuyan, bakit hindi pa sila bumalik? Ibinaba ni Nolan ang teacup. Siguro nakahanap sila ng taguan sa ulan. Sa mga taon ng training na pinagdaanan ni Francisco, hindi magiging issue ang survival in the wild. Tumango si Barbara bilang pagsang-ayon habang nakatingin sa ulan. Masyadong malakas ang ulan ngayon, at hindi natin alam kung kailan ito titigil. Kapag hamina na, hanapin natin sila. Sigurado akong kaya ni Francisco na protektahan si Naomi. Ipinatong ni Daisy ang kanyang mga pisngi sa kanyang mga kamay at nagdaydreaming tungkol sa barbecue. Ang kakilakilabot na lalaking iyon ay niloko siya. Tumigil ang ulan sa gabi ng madilim na ang kakahuyan. Isang apoy ang makikita sa isang espasyo sa ilalim ng isang malaking bato kung saan hindi tumama ang ulan. Ang 2 taong basang-basa ng ulan ay nagpapatuyo ng kanilang jacket sa pamamagitan ng apoy. Kabanata 1238. Umupo si Francisco malapit sa apoy at nagdagdag ng kahoy dito, saka muling tumingin kay Naomi, na nakasandal sa bato. Nakakunot ang kanyang ulo, niyakap ang kanyang mga binti na tila nagyayelo. Tumayo ito, lumapit, nag-squat pababa sa harap nito, at hinawakan ang noo nito. Hindi ito sobrang init, kaya malamang may sinat niya. Tumayo siyang muli, kinuha ang tuyong jacket, binalot ito sa kanya, at hinayla siya sa kanyang mga bisig. Nagulat si Naomi, siguro sobrang lamig na ang nararamdaman niya, pero nung sandali na nakayakap siya sa kanya, nakaramdam siya ng init at komportable. Mas magiging maganda ang pakiramdam mo pagkatapos mong matulog. Marahan niyang isinandal ang ulo nito papunta sa dibdib niya. Nakinig si Naomi sa boses niya at naramdaman ang tibok ng puso niya, tapos biglang ngumiti. Parang panaginip lang. Bumaba ang tingin ni Francisco. Ano ang panaginip? Parang lumulutang si Naomi, inilapat ang mga braso sa baywang nito, at yamakap. Gusto ko. Narinig ni Francisco ang kanyang pag-ungol sa natitirang pangungusap at nag-alog. Pagkaraan ng ilang sandali, mamulong siya, ano ang gusto mo? Bumagal ang paghinga ni Naomi, at ngumiti si Francisco matapos mapansin na tulog na ito. Ang mukha ni Naomi ay nasa kanyang balikat, at ang kanyang paghinga ay banayad, isang mainit na hininga sa kanyang leeg. Tumagilid ang tingin nito sa kanya at nilero ang buhok nito bago nanatili ang mga mata sa labi nito. Hinanap sila ni Nolan, Helios, at Luis sa pamamagitan ng pagsunod sa pinagmumulan ng liwanag. May nakita si Helios at agad silang hinayla silang dalawa sa isang tabi. Nagulat si Luis, ano ba ang nangyayari? Pinigilan siya ni Helios at tumingin sa talampas. Hindi na natin kailangan pang abalahin sila basta alam natin safe na sila. Babalik sila kapag sumikat na ulit ang araw. Pero nandito tayo para hanapin ang... Bago pa man matapos si Luis ay tinapik ni Nolan ang balikat nito. Tama si Helios, balik na tayo. Pagkalayo nilang dalawa, tumigil muna si Luis at pilit na humabol, hindi ba tayo nagiging masama? Tumitig sa kanya si Nolan. Sa tingin mo ba, mabait ang pang-aabala sa kanila? Naintindihan na rin ni Luis. Tumango siya at sumunod sa kanila pabalik. Nang makabalik na sila, nag-aalala si Riley na nagtanong, hindi niyo ba sila natagpuan? Ngumiti si Helios, oo, ligtas na sila. Tumingin si Riley sa likod nila, at madilim ito. Walang tao doon. Nasaan na sila kung ganon? Lumabas sina Barbara at Maisie mula sa loob ng tent. Tumigil si Nolan sa harap ni Maisie at ngumiti habang nakataas ang kilay. Tumingin si Maisie sa kanila at tinanong siya, magkasama sila. Ngumiti naman siya. Nagkakaroon sila ng intimate moment. Hindi maiwasan ni Maisie na ngumiti. May sinabi si Luis kay Riley kaya na-freeze ito on the spot. Ano, hindi ka nag-aalala na baka may mangyari kay Naomi, naiwan silang mag-isa. Niyakap ni Barbara ang braso ni Helios at ngumiti.
Riley, bakit mo iniisip na may gagawin si Francisco kay Naomi? Napahinto muna si Riley. Wala siyang ideya kung bakit ganoon ang pag-iisip niya, pero mukhang hindi sila magkakilala. Hindi sila magkakilala pero magkasama sila. Kung hindi mo sila ibabalik, paano kung si Naomi ay isang babae? Hindi niya pwedeng makasama ang isang estranghero. Haha, hindi napigilan ni Barbara na hindi tumawa. Riley, paano kung gusto niyang makasama siya? Nagulat si Riley. Ano bang pinagsasabi mo? Hindi posible yan. Kabanata 1239. Lumapit si Maisie at inilapat ang kamay sa balikat ni Riley. Huwag kang mag-alala kay Naomi. Wala namang gagawin si Francisco sa kanya. Zay, ang weird ng acting ninyo ni Barbara ngayon. Inilayo ni Riley ang kamay nang mapagtanto niya ang isang bagay. Bakit parang may alam ka na hindi ko alam? Umubo si Luis, hindi ka lang nag-iisip ng malayo. Inapakan ni Riley paa niya na naging dahilan upang huminga siya ng matalim. Kailangan niyang tiisin iyon dahil siya ay ang kanyang asawa. Niyakap ni Nolan si Maisie sa balikat. Alright, it's getting late. Dapat magpahinga na tayong lahat. Babalik sila bukas ng umaga. Bumalik silang dalawa sa kanilang tolda, sinundan nina Barbara at Helios. Hinawakan ni Riley si Luis. Sabihin mo sa akin kung ano ang nangyayari. Niyakap siya ni Luis. Little lady, sasabihin ko sa iyo kapag nakabalik na tayo sa tent. Nakasimangot si Riley. Huwag kang magsinungaling sa akin. Walang magawa na sabi ni Luis, hindi ko gagawin. Lalong dumilim ang gabi, at sumilip ang buwan mula sa likod ng madilim na ulap. Sumili ang umaga, at namatay na ang apoy. Dahan-daang iminulat ni Naomi ang kanyang mga mata dahil mainit na ang kanyang pakiramdam. Maliwanag na talaga sa labas, pero nang imulat niya ang kanyang mga mata, huminga siya ng matalim. Natutulog silang dalawa sa ilang tuyong damo. Natulog si Francisco sa tabi niya habang nakayakap sa kanya habang siya ay nakakulot. Tumibok ang puso niya nang makitang ilang pulgada ang layo ng mukha nito. Hindi siya nangangarap, siya ay talagang nasa kanyang mga bisig. Pumikit si Naomi at ngumiti, saka dahan-dahan siyang samandal sa dibdib niya. Binibaliw siya nito. Paano nga ba niya ito hinahangaan ng sobra? Naomi, dahil sa boses na nagmumula sa itaas ng kanyang ulo ay nanlamig siya. Nahihiya siyang nahuli sa kanyang kilos. Dahan-dahan siyang tumingin at sa mga mata ni Francisco at biglang umupo. Sorry, Hindi ko naman sinasadya. Tumalikod si Francisco, tinayo katawan ng kanyang kamay, at tumingin pababa sa kanya. Ano ang hindi mo sinasadya? Napatulala siya. Hindi niya masabi na mas napalapit ito sa kanya pagkagising. Tinitigan siya ni Francisco. Naaalala mo pa ba ang sinabi mo kagabi? Napahinto si Naomi dahil hindi niya naalala. Ano ba ang sinabi ko kagabi? Samandal si Francisco sa kanyang tagiliran at ang kanyang mga labi ay naghiwalay. Sabi mo, gusto mo, makasama ako. Natigilan si Naomi, at tumigil ang kanyang puso. Kinabahan siya kaya hindi siya makatingin sa mga mata nito. Ako, sinasabi ko iyon. Hindi ko na maalala. Inilabas ni Francisco ang kanyang kamay na ikinagulat niya at hinayla siya sa kanyang mga bisig. Ipinatong niya ang kamay niya sa dibdib ng lalaki at tumingin sa kanya na nanlalaki ang mga mata, kumakabog ang puso niya. Hindi niya ito nakitang samandal para humalik. Ang kamay niya sa dibdib nito ay kumuyam dahil halos maubos na siya ng hininga. Tiningnan ni Francisco ang namumula niyang pisngi. Breathe, huminga siya ng malalim. Tumalikod si Francisco at natawa nang makitang umiiwas ito. Tumigil muna si Naomi at umupo ng tuwid. Bakit ka tumatawa? Inilapit ni Francisco ang kamay sa noo niya pero hindi niya mapigilan ang tawa. Baka mapatay kita sa paghalik ko. Namula ang mukha ni Naomi. Umupo si Francisco at samandal. Nag-aalala ako na kung magpapatuloy ako, baka mamatay ka. Nagpatuloy pa. Ang mga mata ni Naomi ay umikot dahil hindi niya alam kung saan siya titingin. Itinaas ni Francisco ang kanyang baba. Ano ba ang gusto mo sa akin? Kabanata 1240. Itong tanong na naman. Tumingin sa kanya si Naomi. Kailangan ko ba ng dahilan? Ngumiti naman si Francisco. Kilala mo ba ako ng husto? Paano mo ako hahangaan kung hindi mo ako kilala? Hindi ka ba natatakot na baka masama akong tao? Tumingin si Naomi sa ibaba at dahan-daang sinabi, alam kong hindi ka. Itinakbo ni Francisco ang daliri sa labi nito. Paano ka napunta sa ganyang conclusion? Nararamdaman mo ba na ligtas ka kapag kasama ako? Nakakunot ang noo niya, medyo nalilito. Ang inosente mo naman. Tinitigan siya ni Francisco.
Hindi ka sapat na maingat sa mga lalaki. Kung ibang lalaki iyon, sa tingin mo ba ay magiging ligtas ka kasama ang isang lalaki? Sabay pisil ni Naomi sa kanyang mga labi. Pero hindi ka sila. Hindi ako, pero dahil pinigilan ko ang nararamdaman ko. Binitiwan niya ito at umupo na nakaharap ang likod sa kanya. Kailangan mong maging mas maingat sa mga lalaki. Tumayo siya at naglakad patungo sa kinaroroonan ng apoy upang kunin ang kanyang jacket at isinuot, pagkatapos ay tumingin sa labas sa langit. Sumikat na ang araw. Balik na tayo. Bumaba ang tingin ni Naomi. Kung hindi siya gustong makasama nito, bakit siya nito hinalikan? Nakabalik sa campsite sina Francisco at Naomi, at lumingon ang lahat para tingnan sila. Ngumiti si Barbara at sinabing, sabi ko na nga ba, safe and sound. Ibinaba ni Naomi ang ulo dahil pakiramdam niya ay alam nila, kaya medyo nahihiya siya. Nakasimangot si Francisco, wala ka naman talagang pakialam kung nakaligtas kami. Napatawa si Helios, lumapit sa kanya, at inilapat ang kamay sa balikat nito. Hinanap ka namin at hindi naming gustong makaabala. Ang huling bahagi ay naririnig lamang ni Francisco. Napahinto siya sandali, lumapit si Maisie kay Naomi. Nasaktan ka ba? Umiling si Naomi. Ngumiti si Barbara. Hindi siya masasaktan sa piling ni Francisco. Hinawakan ni Maisie ang kanyang mga kamay. Gutom ka na siguro. Mag-almusal ka na. Pagkatapos mag-almusal, nag-impake sila bandang tanghali para bumalik sa lungsod. Pagkatapos ng kanilang outing, matagal na hindi nakita ni Naomi si Francisco, na parang walang nangyari at ito lamang ay isang panaginip. Nakaupo si Naomi sa opisina, nag-daydream. Ang disenyo sa kanyang mga kamay ay kalahating tapos na. Agad siyang nag-snap pabalik ng makarinig siya ng katok sa kanyang pinto. Pasok ka na. Binuksan ni Lucy ang pinto at pumasok, pagkatapos ay nahihiya na sinabi. Naomi, pwede mo ba akong tulungan? Tumango lang si Naomi. Sige, nilero ni Lucy ang kanyang mga daliri. Pinapa-blind date ako ng parents ko, pero ayaw ko sa lalaking sinet up nila para sa akin. Pwede ba, guluhin mo ito para sa akin? Saglit na tumigil si Naomi. Gusto mo guluhin ko ito para sa iyo? Tumango si Lucy at sinabi sa malungkot na tono. Alam mo naman na kahit madaldal ako, nagyayelo ang isip ko kapag kailangan na. Natatakot ako na baka hindi ako makapag-isip ng dahilan para tanggihan siya. Hindi pa niya ako nakikita, kaya pwede mo itong guluhin. Hindi mahalaga kung paano. Naisip ito ni Naomi at sinabing, okay, hayaan mo akong hawakan ito. You're the best, Naomi. Tumakbo si Lucy at kinamayan siya. Ikaw ang aking savior. Nang hapong iyon, pumunta si Naomi sa restaurant dala ang larawan na ibinigay sa kanya ni Lucy. Tumingin siya sa paligid at napansin ang isang lalaki na nakaupo sa corner table, kaya tiningnan niya ang larawan. Lumapit siya. Excuse me, ikaw ba si Mr. Roswald? Napatingin ito sa kanya at tumayo. Oo, ako nga. Ikaw ba si Lucy?